Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa mga nakaraang pag-aaral po natin sa salita ng Diyos ay paulit-ulit po na itinuturo sa atin at narinig natin na kung sino man po ang tumanggap at nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Siya ay pinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan at dahil sa dugo ni Kristo sa ngayon ay nilinis, pinabanal at wala ng dungis, wala ng kapintasan sa paningin ng Diyos. Gayun din naman ay pinagkalooban siya at tinatakan ng banal na spirito bilang tanda, bilang patunay at bilang patotoo na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Isa na siyang anak ng Diyos. At bagamat patuloy po tayong namumuhay dito sa pisikal na pangatawan natin o ang katawang lupang ito, ang presensya po at katotohanan ng banal na spirito ay hindi na po mawawala at magbabago. Kaya sa araw-araw na tayo ay nabubuhay at humaharap sa iba't ibang sitwasyon na pinahihintulutan din ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga ang ating pagdedesisyon at ang ating personal na pagpili na mamuhay ayon sa pangunguna, sa paggabay, sa pagkilos ng banal na spirito at hindi ayon sa pagnanasa ng ating laman. Sa ating pamumuhay bilang mga bagong nilalang kay Kristo, isa sa mga pinag-uutos po ng ating Diyos sa kanyang salita ay ang mga salita mula sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15. Sabi po rito, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Bakit po kaya ito nasabi ng ating Diyos Ama? Ayon po sa mga sumusunod na talata, ito ay sapagkat ang lahat ng kamunduhan at ito po ay tumutukoy sa mga masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi po sa mundo. Bagamat ang Diyos po ang lumikha ng lahat ng bagay, may mga bagay rin po sa mundo na dahil po sa pagnanasa na makasarili at hindi makadiyos ay humahantong o nagreresulta sa kasalanan na siyang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Sinasabi sa Roma 8:5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay naman ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Makikita po natin dito ang dalawang pinapahalagahan ng tao. Una po ay ang mga bagay na ayon sa laman at ang pangalawa naman po ay ang mga bagay na espiritual. Ano po ba ang kahinatnan natin kung tayo po ay mamumuhay ng naaayon sa laman at ano naman ang idudulot sa atin ng pamumuhay ayon sa Espiritu? Sinasabi po sa versikulo 6 na ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan o sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod naman sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ulitin ko po, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kamatayan o buhay at kapayapaan, ano po ang inyong pipiliin? Sinasabi rin po sa versikulo 9, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ulitin ko rin po ulit. Ang sabi po rito, ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya po ang hamon sa atin ay ang mamuhay ayon sa pangunguna, sa paggabay at pagkilos ng banal na spirito. Sinasabi rin po ng Diyos sa Galatia 5, kapitulo 5, versikulo 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ng ayon sa espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kung tayo ay namumuhay ayon po sa Espiritu, sa pangunguna, sa paggabay, sa pagkilos ng banal na Espiritu, ang mga bagay po na espiritual ang magiging laman ng ating buhay, ang bunga ng ating puso, isipan at buhay. At makikita po ito sa mga lumalabas sa ating bibig, sa ating pagkilos, sa ating mga ginagawa. Sa sarili natin, sa mga bagay na ini-imagine po natin o pinapangarap natin, maging sa ating mga priorities, sa mga bagay na ating pinahahalagahan at mga hangarin sa buhay. Kaya kapatid, piliin mo ang magpasakop
sa banal na spirito at gabayan ka ng banal na spirito sa isip, sa salita, at sa gawa. Purihin po natin ang Diyos at sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong si Jesu Kristo.